Kasi yung pag ito ang ginamit, hindi ba ito pwede ipatong sabon para umangat ng konti? Papagawa ko na ito ng kahoy. Lagay na lang muna dito si Poppy. Dito siya nakapwesto. Tapos yung mga pusa doon. Good afternoon, chillers! Today is September 6, 2023. 4:30 na ng hapon. Ngayon pa lang ako ulit mag-vlog. Ngayon ko lang ulit kayo nahawakan. Kagabi pa po, ako nagseseryoso dito sa mga ninonote ko. At least 1/4 na lang siguro. Tapos na ako. Kasi naipaskil ko na yung mga order ng pang September, October, November, December. Tapos yung mga no rush dyan, nakandun sa may gilid. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Yan. Nandun, sa gilid. May patambo dito. Hinayos ko na yan dyan lahat. Ngayon naman, mayroon pa ditong dalawa na kailangan kong i-fix yung price. Alam nyo na mga discount sa mga senior. Hoy, sana senior lahat para may discount. Hindi kahit naman yung mga viewers ko, binibigyan ko ng discount yan. Napaka-spoil nyo rin sa akin, ha? Okay lang yun, spoil din naman ako sa inyo Natutuwa ako sa natapos ko. Ako lahat may gawa niyan. Hindi ako natulungan ni Dalaga dyan. Kasi nga, busy-busy yung anak ko sa pag-aaral. Yun na lang, mga ocular, yan. Ang dami nun. Diyos ko, nasa 20 page yata yan. Kailangan kong i-review para matanggal ko na dyan yung mga gusto magpa-ocular na hindi naman na siguro matutuloy. Pero wala pa naman akong experience na ganun. Lahat ng ninote ko na ocular, lahat naman po natutuloy. Magpa-ocular. Yung iba nga lang po, nagpa-ocular, hindi naman pala o-order. Ilan lang naman na kliyente yun. Gusto pumasok ng dalawang aso. I-update ko po kayo doon sa ginagawa sa likod dahil sinimula na po ngayon kaninang umaga yung vlog tayo, may tatawag. Hindi ko pa pala napipindot. Sige. Hintay lang, mga 5 minutes. Sinimula na po yung kwarto ng mga dogs. Nilalagyan na po nila ng tiles. Isasama ko kayo dyan mamaya. Tapos po, yung mga ginagawa sa babae bakbakan po. Pero yung pinakang main po na ginagawan doon, yung sa Surigao. Tapos may mix po na ibang kliyente. Tapos nag-note ako dito na mga gagawin ko ngayon or i-insert ko po dito sa vlog. So, unahin natin yung deliver po namin sa Mindoro. Bago po ako bumaba, sa mga gusto pong umorder o sumabay sa Mindoro, kasi nag-usap po kami ni ma'am na ang plano talaga po sana niya, ipapaship niya yung mga orders niya. Pero kung mayroon po siyang makakasabay, kami po mismo mag-deliver. Kaya i-PM niyo po ako kung kayo po ay taga Mindoro. Calapan City, Oriental, Mindoro po. Again po, sa mga gusto pong sumabay, i-PM niyo po agad ako. Kasi ang deliver po sa kanila ay sa last week of October po. Kami po magdi-deliver dyan once na may kasabay po si ma'am. At least mga 3 po kayo. So, ang purpose po niyan, makarating rin po kami ng Mindoro, makapag-vlog po kami doon, makita ng mga kliyente namin yung pinaghihirapan nilang bahay, at yung mga in-order po nila sa amin. Mga pundar po kasi yan And, sa Ilocos po, before December 18 po, nandyan po kami. Sa mga gusto rin pong sumabay, PMS Daki, please lang mag-PM na po kaagad kayo para po hindi na po kayo maunahan ng iba. Bali, may 3 kliyente na po kami doon. Kayo po, makasabay po kayo kung kayo ay taga Ilocos. Before December 18 po ang aming biyahe. Bali, kahapon po in-upload ko yung nangyari po doon sa pagpunta namin sa New Zealand. Ika-clarify ko lang po na very very light yung biyahe namin doon kasi medyo nabash po doon si Nana Cooks. Pati nga ako nabash doon, pati yung tour guide nabash. Hindi ko na lang masyadong inintindi kasi kanina dahil nga inuuna ko po itong ninonote ko. So, pag ako nagsi-CR, yun, doon ko minsan sila nasasagot, yung mga bashers. Huwag niyo pong iba si Nana Cooks kasi hindi naman din po talaga siyang may gusto na pumunta kami doon. Lahat po kami. So, doon sa vlog na yun, nagpapakiramdaman po lahat kami. Kaya walang nag-cancel. Pero kung kasama namin ang Itay doon, magka-cancel na yun si Itay. Ayan. So, gusto rin pala mag-cancel ni Nana Cooks. Nahiya lang siya kasi hindi naman daw siya ang may-ari ng sasakyan. Si Habi naman, hindi rin nag-cancel kasi nakikita niya na gusto talaga namin makarating. Then din naman, ganun din. Kasi driver lang naman daw siya, ganyan-ganyan. Tapos yung sister ko naman, ganun din, pati yung mama ko. Tinuloy namin yun kasi lahat naman talaga kami gustong pumunta doon. Pero ako talaga, to be honest, na itinuloy ko yun dahil nga po, unang-una, dun sa 3. Kay mama, kay Nana Cooks, lalo na, at saka kay sister. Kasi po si sister, last year pa yata namin pinagpaplanuhan na pumunta po doon na
bumili na po siya ng damit doon, silang mag-ina, online pa niya binili, hindi po natuloy. At yung damit na yun ay naiwan po sa Quezon. So, nawala yung damit na yun. Nung sinabi ko na may ocular kami, plano na mag-segue ng New Zealand, bumili uli po siya ng damit. So yung effort ng kapatid ko, nahiya na talaga ako yung cancel. At bukod po doon, yung gustong-gusto rin po ni Nana Cooks pumunta doon. Yun, si Mama ganun din. So, sa madaling kwento, wala pong issue. Wala akong pinaririnigan kay Nana Cooks. Kasi si Nana Cooks dito yung parang pinupuntiryan nila na dun sa part na nagsalita ako na nagparinig na ako, pero dead ma si ating mo. Ang ibig ko pong sabihin doon, ako, dead ma ako sa kanila. Kahit ako nagpaparinig na ganito na, ganyan. Anyway, tapos na po yun. Ayoko nang pag-usapan pa. At least, safe po kami nakauwi. Masaya pa rin naman kahit papano. Talagang nasaktan lang ako dun sa nangyari kay Nature. Kasi, after po na biyahe namin na yun, diniretso po namin siya sa kinabukasan po yata, diniretso namin siya sa Chang's Oil, doon sa binilhan namin. At nagtanong nga po yung salesman doon, shout out kay Sir Kenneth, na saan niyo po dinala si Nature? Ano pong nangyari? Bakit po ang daming tama ng ilalim niya? Experience is the best teacher, so lesson learned. At least naging aware po kami at naging aware po din kayo. Kaya ko yun i-share. Hindi po dahil sa para i-bash nyo kami. Ayun. At thank you so much po sa mga nag-comment na dapat daw ganito yung ginawa ko, ganyan. And anyway, hindi naman po lahat masama yung sinabi. Yung isa pa, sabi niya, hindi pala maganda dyan, ba't nire-recommend mo? So, sinagot ko po yung comment na yun. Sana po ay nabasa ninyo. Yan, nire-recommend ko pa rin po yun kahit ganun yung nangyari, pero maging aware po kayo sa sasakyan na gagamitin ninyo at sa panahon. Okay po. So, yun lang naman po. Tara na po ngayon sa baba. Pipilitin ko mag-vlog ngayon para makita nyo mga pinaghihirapan ng mga boys or ng Team Silaksing Cheers po. May bisita nga pala kami dumating. Hi. Hi tayo dyan. Hi vlog. Welcome to my guys. Biyahe na kami Dubai. Balik na kami. Shout out kay Risa. Tara ng sopa bed, Hindi ko na naman nadala yung kape. Tsaka yung itlog. So, ito na yung goal natin. And then, magpapatong nito. Na may foam pa to na dos. Uno. Lutang. So, gano'n na lang. Yung foam na lang gagamitin. Hindi na to. So, yung pag ito ang ginamit. Dito ito lalagay. Ganyan siya kakapal, 2 inches. Ang kapal niyan. Kasama po. Ano yung dito ang gagamitin? Ay, hindi. Ito na lang. Oh. Hindi, pero hindi naman siguro ganyan kalalim. Hindi ba ito pwede ipatong sapong para umangat ng konti? Kasi pag nilagyan ng punta po, Plywood na uno. Hindi pwede ipatong muna sa plywood. Tatakad sa gilid. Oh, pwede. Sa ididikit to. Tapos ipitin naman ng plywood. So, bali dito sa side na to, yan, malaki talaga yung chillers para maiwasan yung paggamit ng kuryente or aircon, electric fan. Pero pansamantalang ipapalagay ko muna po yung steel matting. Kasi meron pa po akong isang project, yung parking ng mga sasakyan. Kaya ito, pinapatiles ko na kaagad to. Sana matapos kaagad para mailipat na dito yung mga dogs. At itong pinto, ayan. So, gagawin daw yan ni Itay dyan ng paminto. Tapos, stop na muna dito. Ang importante, andito na yung mga dogs. Segway naman sila doon sa parking. So, bali itong tiles na to, kahapon po namin binili yan. 201 pesos po ang isa niyan. So, sa 55 pieces po, 11,000 pesos plus po. 11,055 pesos pala. So, balang brand po nito ay
Ang size naman nito ay 60 by 60. Bale, dito lang sa malapit namin yung binili. Pero mayroon po akong alam na bilihan niya na porcelain po ang brand. Wala pang 200 pesos. Samantalang doon sa pinuntahan namin kahapon, 235 pesos pataas ang isa. Kaya lang, dahil nga wala naman na po akong time para pumunta doon, so doon na lang kami bumili. Sana matapos ka agad yan. Ang sabi sa akin, 4 days. Tapos na nilagay yung tiles. Tapos, siyempre, pahingahan natin siguro mga 2 days. Mga 6 days, pwede na itong tapak-tapakan or pwede na ilagay yung mga dogs dito. Mga pusa, ayan. So, may 1 week pa siguro bago ko to tuluyan talagang magamit. Kasi wala naman po akong planong iba. Finishing, ganyan na po muna yan. Pipinturahan siguro pag may budget na ulit. Pero, hindi ko muna siya ipapriority. Kailangan talaga yung muna parking at malulubat na po kayo. Okay, so balik ulit tayo sa baba at may bisita pong dumating ulit Bale, ano yan, mga katrabaho po niya yan sa Dubai dati. Magbabanding-banding sila. Siya po yung, si Mike po kasi, yung nakaraan na pumunta dito, bumalik siya, pinabalik nung isa ng ilang kaibigan kasi nga, lagi niya na daw umuwi ng Pilipinas pero walang banding. Ay, busy-busy din yun. Si Lester. Ayan. So, bali, alam ko sa ABS-CBN nagtatrabaho yan si Lester. Hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho. Bahala siya. Isisit, pansit. Bale, 3-in-1 ito chillers. 1, 2. Mabigat po to ha. Solid ano to eh. Nabakal. At saka ito. Pang foot spa. Pang massage. Legit na yan talaga yung mga ginagamit sa spa. Magpapamanicure, pedicure kayo, massage. Ayan. Ang kaibahan lang dito chillers, hindi siya tinipid sa materyales. Kahit mataba ang uupo dyan o malaking tao, mabigat, caring-carry po. Pwedeng pwede. Tapos update ko nga pala kayo dito sa gate. Binabasa kasi ako na nag-comment na kumusta na daw? Tumigas daw ba pag hinihila? O kasang ini-expect po ng iba, hindi na daw ito gagalaw basta-basta kapag ka inabot na ng buwan. O magko 4 months na ganyan. So ipagalaw natin kay Habi. Chillers, expected na po namin yan na talagang hirap dyan ang babae kapag babae po ang gagamit niyan or magtutulak. Pero kung galit yung babae, nahuli yung asawa niya may kabit, ay kayang-kaya chillers. Kahit bot yan, kayang buhatin niya. Suggest ko lang po sa ganitong klase ng gate, kung may budget kayo, mas maganda pa rin po talaga yung stainless ang gamitin ninyo. Kaya lang po, may kamahalan talaga compare dito. Mga 2 plus yata isa, no? O, basta triple ang presyo compare dito. Ganyan lang muna yung kaya natin, kaya wag yun na po akong i-bash na bakit ganyan yung gate na pinagawa. Malay nyo, balang araw, di-remote na yan. Sensor. Diyos ko, inunti-unti ko nga lang yung bahay namin eh. Yan pa kayang gate, di ba? So, hindi ko inuubusan ng sobrang halaki ng halaga. So, ito naman yung sa mga updates sa di ba bahay ko, hindi ko alam. Gawa nila papapuntang Surigao. Ito Surigao na rin ba to? Itong isang to? Ito, Surigao na to. Pati na dyan sa mga ilalim. Ito, lahat. Yan. Yan, through pillows free. Ito, master's bedroom ni Larissa. Yung sofa sa living room nila sa baba. Tapos ito naman po yung sofa bed. Hindi pa po ito tapos. Yan. Yan. So, kung gusto nyo po magkaroon ng sofa bed, 3 klase po ang mayroon kami niyan. Isang pure na foam, isang simpleng design lang po, kagaya ng mga ginawa ni Manong Joe ng mga nakaraan. At ito naman po, yung may mga design na ganito. So, ito chiller, sa price talaga, ito hindi akma dun sa set. Kaya lang hindi na sa amin bago yan si Risa. Sobrang dami po ng order niya. Sa lahat po ng kliyente ko, siya po may pinakamaraming order sa amin. Simula po nag-upholstery kami. Hindi ko na siya pina-add dito. Ito, yan, lahat siya. Ayun, double deck sa guest room po ito. Ito po yung gagamitin namin doon. Kasi mukhang po kami po ang makakauna. Etong set na to, 60 by 75 inches, nakalagay yan dyan. Mukhang sa ano rin po ito, Surigao. Tama, Surigao din to. Dun sa anak ni Risa. Tapos, ayan. Eto, chillers. Surigao din sa room ni... doon sa anak niya babae. Shout out kay Sherin. Alam ko, Sherin.
Shirin. Ito chillers, leather po ito. Actually, lahat po leather ang ginamit sa set nila dahil wala nga po sila dito sa Pilipinas. Nasa Hawaii po sila. So, hindi pa sila for good. Kaya sinuggest ko talaga sa kanya na leather na ang gamitin. Para alisan, balikan man nila, hindi man nila takpan yan, okay na okay lang. Tapos ito, hindi po ito Monte Carlo chillers ha, yung ginamit namin dito. Kasi meron kaming bagong supplier ngayon na maayos yung mga leather na pinadala sa amin. Actually pala, hindi pala lahat. Merong dalawa doon na ipinatapon ko kasi hindi ko gusto yung quality. Ang kapal din po nito ay halos magpaparehas kay Monte Carlo. Ayan. Ang kagandahan lang dito sa set na to, ay sa leather na to, yung details niya, para siyang ano, mukha siyang tela. Ang ganda niya. Saka yung mahilig magkaskas ng paa dyan pag bagay na matutulog, bagay na bagay to sa inyo. Oh, diba? Pati nga si Itay, akala niya hindi leather eh. At syempre, chillers, hindi po mawawalang etikita, kagaya ng request ninyo. Nakatibayan po na kami po ang gumawa. Kaya nga po madalas na ako nagbablog dito sa gawaan namin. Simula po nung pinagawa namin yung taas at itong baba, yung pinasemento. Pwede po kayo mag-walk-in ha, dito sa bahay. Mag-PM lang po kayo bago kayo pumunta para sigurado po andito ako. Tapos ito po, with storage po yan. Ganda ng ano? Ganda ng ano to? Hindi ko na to bibitawan. Pag nagkaroon nga ako chillers ng budget, talagang bibili na po ako ng isang rolyo nito, isang rolyo ng light gray at saka dark gray black. Pwede naman dito. Tako lang po sa inyo ang details nito ha. Pero sasabihin ko pa rin naman itong pag-deliver namin. Bisagra po yung ginamit namin dito. Para maging aware po kayo ha. Wow! Bilis ah! Bisagra. Yan. Nakalagay yan dyan. Okay? May division dito sa gitna. Oh, ganda. Tapos dito naman, kay Risa naman to. Sa room niya, tatlong ganito yung gagawin. Ito sa lalaki to. Sa lalaki, kay lalaki. Okay. Ano ito, mga chairs po ito sa ano nila, sa rooms. Makeup table, mga ganun. Makeup table, lalaki. Tapos, ito pa, meron pang isa, para din kay Risa. Talagang grabe, nakafocus kami dyan. Kasi nga, matagal po ang biyahe nito sa Roro, 3 araw. At mauuna po itong bumiyahe, bago po kami bumiyahe. Bali po kasi eroplano po kami. Ito naman, barko. Tapos punta tayo ulit sa taas. Yan. Pwede na itong tapakan. Ang dulas. Ito chillers, mapapansin nyo, ganyan talis ang ginamit ko, medyo madulas po siya kasi yung pupo ng dogs ang iniisip ko. Minsan kasi natutuyo o pupo ng pusa. At least, matuyo man ang bahagya, madali pa rin siyang maaalis. Pero nagpalagay po ako dito ng gripo na may hose na may pressure po yung pag-spray para hindi ako mahirapan na linisin. Papagawa ko na ito ng kahoy. Tapos ito naman, bahala na si Itay ko anong gagawin igawang kahoy dyan. Basta ang gusto ko, yung hindi nasisira ng aso. Kasi grabe talaga sila, ang lakas nila. Kung si Koki nga sa taas, ang lakas-lakas eh. Lalo pa si Koki. Tapos ito si chillers, ang plano ko talaga dito, meron to ditong parang toilet nila, pero wala po siyang inodoro kasi papalagyan ko sana dito sa side na to ng parang pinakang shower area nila. Tapos may heater, chururot, mga kung ano-ano. Tapos naka-glass lang siya dito. Kaya lang po, naisip ko na wag na lang muna. Lagay na lang muna dito si Kopi, dito siya nakapwesto, tapos yung mga pusa doon. Tapos si Maxi at saka si Yukio, alpas lang po sila. Hanggang sa dahan-dahan, nakalpas din yung mga pusa. Pero yung puting po, hindi ko sila pwedeng alpasan dahil dito sa side ni Dalaga, open po yan, lalagyan lang po yan ng steel matting. Hindi ko muna din po siya ipapagalaw. Kasi medyo madugo-dugo po yan. So, ang estimate na magagastos po dyan 15,000 pataas. Siyempre, may idea na po ako eh. Kaya sabi ko dyan, kalma muna dyan. At the same time, hindi ko po kailangan gumamit ng electric fan, hindi ko po kailangan gumamit ng aircon. Pero may nakaabang po yan para sa aircon kasi hindi naman natin chiller masasabi. Balang araw, malay nyo, maging office ko to or maging walking closet or gamitin namin to, at least may abang na. Pangalawa, malay nyo mag-grow. Yung pinapasok kong business sa mga hayop, ganyan-ganyan. So, importante po ang may abang talaga. Ay may mga tendency na hindi natin alalayan yung mga alaga natin kapag sobrang init po talaga.
Pero ako, hanggat maaari, gagawin ko ang lahat na hindi po ako gumamit ng aircon. Electric fan lang. So, sana lang po sa ibang nanonood, huwag yung isipin na mawawala na akong pakialam sa mga street dogs. Ang mga dog lovers, wala namang pinipili yan. At bukod po doon, once na kumita pa to, makakatulong pa tayo sa kanila. So, pwede po ako mag-donate sa mga ibang mga nag-aalaga ng aso na katulad ko na wala naman talaga pong kinikita o binibenta. Wala. Meron po yan sa Antipolo kaya ni-screenshot ko na lang yun kasi plano ko po sila bisitahin. Pero wag lang muna po ngayon. Plano ko magbigay doon ng pagkain ng mga aso. Kahit ng mga isda, naaawa na ako pag kinakatay. Ewan ko ganun siguro pag umiidad na or ganun pagka-animal lovers ka. Ayoko nakakapanood talaga na sinasaktan yung hayop. Nagigigil ako. So, shoutout po sa mga nag-comment. Huwag po kayo mag-alala. Si Silaksing Chief po hindi magbabago. Ganito na po ako. Pagsalita, maangas, pero ang puso mamon. Ay! Winyo kayo! Huwag yung isipin na, ay, nagbabago na. Wala magbabago. Itsura ko siguro magbabago, pero ugali ko, ganito na po ako. Lalo kapag angat ka, magyayabang ka, madali lang Sheilers maging successful. Mas mahirap i-maintain ang pagiging successful. Siguro makaka-relate din sa akin yung mga naging success na before, tapos bagsak ngayon. Pero hindi ibig sabihin na bumagsak ka na, bumalik ka sa back to zero or chururot na nakonod mo naman mangyari. Kaya nga diba, ang buhay ng tao parang pong gulong. Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw. Na talagang minsan darating yung time na magigipit ka pa rin. Kahit anong talagang tibay mo na maghandle ng pera o magpa-angat pa kung anong mayroon ka. So ito chillers, medyo sasabihan ko yung gumagawa nito na ayoko sana ng ganito. Kaya ma-chillers ha, share po sa inyo ha. Pag magpapagawa po kayo ng bahay, make sure na bago po nila ito iwanan, hindi ganyan kakalat. Ayan. Hindi pwede yung, ay kasi meron pa itong blablabla kasi may experience ko ako dito sa bahay na gumawa, yan, na hindi po nila iniwan yan na nakaganyan nakakalat. Malinis po yan. Talagang binabalisan nila yan. Nasabihan ko na lang sila para maging aware po sila sa may iba pa nila mga papagawaan. So yan, excited na ako sa part na to. Papa-start ko po itong ipagawa. Last day muna nila ngayon dito kasi po bukas, ang gagawin naman po nila yung parking po doon sa tapat na bahay namin na nirentahan namin ng loob. Nakasamantalahin nila na mainit pa kasi mahirap na pong maglinis doon kapag maulan. At i-end ko na yung vlog. Sana yung nakasubscribe ka na. Tap ko ng bell sa baba para updated ka sa mga bagong video mga i-upload ko. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Okay. Talata ng buhay ko may nag-comment niya, sabi niya, hindi niyo na po sinasabi yung libro ng talata ng aking buhay.